Ay, mapagpalang araw po muli, Erwin TV Official. Dito po tayo ngayon mga kalingap sa kila Kuya Nonilon. Yan, kasama po natin si Jo Marie at saka si GP. Ayan, may dala tayong So maraming salamat po sa lahat po ng patuloy na hindi nag-skip ng ads, sa lahat po ng patuloy na nandyan. Medyo maliwalas dito. Anong ginawa ni Marlon? Uy, nakarating na si Kuya Marlon dito. Ang ginawa dito? Hala, gagawin na naman ata to ni Kuya Marlon ng ano. Fish pa na naman ata to. Anong kaya to diyan? Ay, sabing wag magtahol at hindi kayo aso eh. Wag magtahol nga at hindi man aso. Saan ang amo mo? Ha? Saan ang amo mo? Taba-taba, mag-save na. Sipat ay. Tingnan mo nga. Nandyan si ano. Yan si. Grabe ang baho. Tulog ka kay Noni? Kay Noni? Kay Noni? Tulog ka? Tulog ka? Oo. Ah, tulog ka. Tulog ka pala? Kumain ka na? Siya na. Sus, anong kinain? Anong kinain? Anong kakainin dito? Panis ang kanin. Walang laman. Saan siya ka, Marlon? Marlon! Ano to, be? Ano yung mga... Ano kung ano? Ano yan? Ayan. Ay, ano? Nilagang ano. Ano? Ubon ng yun. Para saan yan? Sarap yan, ubon ng yun. Gata. May gataan pa. Si... Nanay nasa labas. Kanoni. Kanoni. May pagkain dito Kanoni oh. Wala pa kayong kain ay. Kanoni. Kuha kayo na to oh. May makainin to ng aso. Kanoni. Bilis na. Marlon. Marlon. Si nanay pala lumabas. Wala pang kain. No? May gulay. Marlon. Ha? Makain na kayo? Ha? Bilis na. Kakainin ng aso to. Ang nalabahan mo dito, wala na. Koy! 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 Puti! Koy! Agoy! Saan galing? Kanoni? Anong pagkain nila? Mainit pa. Ha? May naghatid. Ha? Marlon, iligpit mo na lang to para panggabihan nyo, ha? Kainin to ng aso. So, may kanin pa dyan, oh. May bigas pa kayo? Ha? Saan? Saan? Kanuni, maligo ka na. Meron pa silang bigas man. Baho na ng kanuni. Baho na ng kwarto mo kanuni.
Si nanay nandun sa labas. Kita namin si nanay sa labas. Kumain lagi. Ha? Baka makain ng ano yun. Ha? Dito mo lang ilagay, oh. Ayan po. Isa po sa problema ng ano, na nila Kuya Noni ay yung maintenance. Kay Marlon, maintenance. At the same time, bago po sila dapat maipagamot, ay merong titingin-tingin sa kanila kahit twice a week o 3 times a week na yung mag-aasikaso sa kanila. Kasi yung titingin-tingin, kasi hindi natin maiwasan pag may pera sila ay bibili ng mga bawal. Unang-una yung pagpapagamot ay sobrang mahal. Tapos kakain ng bawal, iinom ng bawal. So useless lang. Yung magiging magiging gastos lang na pupunta din sa wala lang. So yun po yung unang ko dito. Kaya maraming nasabi bakit daw hindi pinagamot. Yun yung dahilan. Ngayon kung ipapagamot, kaya paano tayo maka-assure na hindi na sila bibili ng mga bawal? Kakain ng mga bawal. Ngayon, mga viewers, kayo ang tatanungin ko kung paano ang sistema. Sa pagpapagamot, walang problema. Mabilis lang yun. Sobrang bilis lang magpapagamot kasi nandiyan naman agad yung doktor. May contact naman na tayo agad-agad. Ang tanong, hanggang kailan yung ganyan? At sino ang mag-aano sa kanila? Sino ngayon ang titingin-tingin sa kanila para maasikaso yung pagpapainom ng gamot? Kasi hindi naman sila hindi naman habang buhay nandito kami. Hindi habang buhay na kaya sabi ko, if ever na may kamag-anak sila na kahit papaano ay talagang magbibigay ng oras din sa kanila. Kasi hindi naman natin masasabi na tayo ay walang ginawa dito sa kanila. Lahat po ginawa natin, dapat makikooperate kung sino man po yung pamilya kasi hindi naman po namin kayang gawan lahat ng paraan. Tulad nito, isa pa sa dahilan kung bakit po ako bumalik, dahil dito kasi medyo matagal-tagal na sinira na to. Napansin nyo kung nakita nyo. So wala akong problema sa lahat. Kung sino man yung gustong mag-vlog dito, yan, walang problema sa akin yan. Ang mahalaga, magkakaroon ng kung ano yung magiging system ng pagbablog. Kung ano yung purpose talaga ng pagbablog. Kung ipapagamot, walang problema kung hindi naman sa akin yung pera. Kung gusto nilang ipagamot sa Noni, walang problema, mas maganda. Ngayon, ang tanong ko, sino ang titingin-tingin para maging araw-araw nandito sila? Ayos man lang sa akin yun, walang problema. Kung sila mismo ang gagawa ng paraan para maging okay sa Noni, walang problema yun. As long as na makakatulong sa kanila, at the same time, mabigyan sila ng pangangailangan nila. Kasi yun talaga yung kailangan nila. So, siguro yung tulong po natin ay sapat naman na. At pakiusap ko lang din, sana if ever na bumalik man or may mag-vlog man dito na kung ano yung gusto lang tutukan. Kasi sa akin kasi bago nila iniwan yung natin, at ito hindi to anong tawag nito, nakikipag-away ako, hindi po. Ito bago po nila to iniwan, pinutulan to ng kuryente at tubig. So ngayon pinakabit natin yung kuryente. Yung tubig lang hindi natin naasikaso masyado kasi dapat ipapakabit na to. Kaso binawalan tayo na i-vlog daw ito. Kung nagkaroon ng baranggayan, nagkaroon ng mga patawag, ganito ganyan, nabawal na talaga mag-vlog. So yun yung dahilan kung bakit nawala si Let's Vlog at si Erwin TV dito. So bumalik ako kasi may nag-report sa akin na yung poste daw ng pinagawa kong bahay kila Noni ay sinira. Kaya ito na yun. So ayun po yung gusto ko na maging malinaw sa lahat ng viewers ko. Wala po akong sama ng loob kung sino man po ang gustong mag-vlog dito. May karapatan si Let's Vlog dito.
Oo, may karapatan siya kasi isa din siya sa mga tumulong sa atin noon at hindi ko naman nakakalimutan yon. Maging masaya tayong mabuhay, tahimik, na iwasan natin yung magkakaroon tayo ng issue. Ang sa akin lang, kung ano yung magiging topic nyo, kung ano yung magiging purpose nyo sa pagtulong, doon lang. Masaya ako dahil tumulong kayo, iwasan lang natin yung magkakaroon tayo ng issue. Bumabalik sa issue, parang ganun. Kasi nakakasawa din yung ganun eh. At pangalawa po ay isa sa mga project po natin dito, talagang pinokus ko noon, magkakaroon sila ng sariling kuryente. So nabigyan natin ng sariling kuryente. Ito po ay hindi po ito hindi ibig sabihin na binibilang ko yung mga nagawa ko. Hindi po, ito po ay ginawa ko base po sa gusto kong gawin sa kanila. No, yung tubig sana ay sa atin yan, gagawin din sana natin yan. Kaso, dumating yung panahon na nagkaaway-away, nagkabaranggayan, kaya natigil po yung project natin sa At umista po lahat ng sponsor po ni Kuya Noni from Love in Care or else sino pa man dahil ayaw nilang madamay sa mga nangyayari. Kasi halos lahat ng issue pag merong nadadamay sila. So sa loob ng isang taon po, hindi po ako nagva-vlog dito, pero sa loob ng isang taon po, sila po ay nagsusupport kay Kuya Noni Lon, kuryente, bigas, gasol, yung mga time na yon. So, nung kabaranggayan na, pinatawag na ako sa barangay ng kapatid nila Kuya Noni, kay Marlon, ay nagpapasya po ako na sana ay hindi na sila tutulong dito. So, ngayon, pumasya po ang Love in Care na totally wala na silang contact, wala na silang tulong na ibibigay sa pamilyang ito. So, bakit po ako bumalik? Sa akin lang, hindi ko po kayang tiisin na ganito ang mangyayari. Pwede nating ipagamot, oo, madali. Pero walang titingin, walang maging So, kung anong purpose nila, ba't sila bumalik? Kung gusto nilang suportahan yung pagpapagamot, walang problema, ipagamot nila. Wala akong sama ng loob. Free kayong mag-vlog dito. And kay Marlon, ano yung sabi mo kanina? Kay Marlon, bakit? Oo. Anong gagawin ko dyan? Padirik ka na doon para magamit. Ayan po ay ang project po na yan, Kuya Marlon, ay si Ate Ritz. Okay? Itong project na ito ay hindi po daw nagagamit talaga. May tubig kaso iba ang amoy ng tubig talaga. Ayan po yung project na yan. So, hindi ko po pwedeng pakialaman yan. Baka sabihin nyo, ay, nang-i-issue ka na naman, Erwin, kasi ganito, ganyan. Hindi. Sasabihin ko, at yun ang gusto kong, yun ang inirequest ko kay Marlon. Kaya sabi ko, if ever na ganyan, alam na mahirap talaga ang tubig ng ganyan dito. Pwede nating gawin, ipabalik nila yung tubig ng kuryente. Ay, ipabalik nila yung linya ng tubig. Ngayon, ang gastos po natin sa kuryente ay umabot ng 20,000. Mas mababa po ang gagastusin natin sa tubig pag magpapakunik kayo direct na sa kanilang pangalan. So, para po kay Ate Ritz Vlog, ayan, ito lang din po ang request ko. Bilang, syempre, ako man na talaga ang may karapatan talaga na magdesisyon sana dito. Kaso, ako ay mag-hands-on na ako ngayon. Ang request ko lang sana para maging malinis yung CR lagi, yung lababo hindi kakalawangin, at mahugasan ng maayos yung mga kailangan hugasan dyan. Kasi madumi ang bahay pag walang tubig. So may tubig naman sa likod. And sa loob ng ilang buwan, sa pagbalik natin, ako ang nagbabayad ng kuryente. Sila Kuya Noni. At hindi ako nagre-reklamo nun. 2,000 man, 1,000 man, wala ang problema sa akin yun. Kasi kaya ako sila pinupuntahan, binablog-vlog kahit papaano, para may kukunin tayo na pang kuryente, pagkain. At the same time, yun lang. At hanggang ngayon, wala po tayong sponsor. Baka iniisip ng iba, may sponsor, ibigay ko daw. Wala po tayong sponsor dyan. So, nabubulok po yung ating pinagawang gripo. Ayan. Yung mga binagastusan natin, nasasayang po lahat. So, kung may man, kung if ever na tatanungin ako kung anong request ko, pwede man silang bumalik. Pero ang gusto kong request sana, itong tubig, sana mabigyan din natin ng tubig sila Kuya Noni dahil kailangan din talaga nila ng tubig. Lalo na pag medyo lumakas ang ulan, magiging malabo masyado yung bubon, so hindi sila maayos. Tapos sa gripo naman sila kumukuha ng inumin.
So mababa lang din naman ang bayaran sa tubig kung tutuusin, no. Di naman umabot ng dito ang minimum ay nasa 200 lang sa tindahan nga. Napakadami namin, ang lagi namin binabayaran 300, 400 lang ang buwan. So dito sila lang din naman, and maglagay na lang ng secret lock diyan para if ever na umalis or ilalak na ang tubig. So ayun po, Kuya Marlon, sa akin magpapasalamat kayo na si Ate Rich bumalik. Masaya na ako na kahit papaano ay natutulungan kayo. Kaya Marlon, kaya kami nandito, iwasan mo yung mga request mo na medyo foul masyado. Kung ano lang yung tulong na maibigay sa iyo, makontento ka na lang, yung ganun. Kasi ang mga tumutulong sa iyo, sila ang nakakaalam kung ano yung kaya nilang itulong. Kaya hindi natin pwedeng i-force kung ano yung gusto natin na hindi naman nila kayang ibigay sa atin. Magantay tayo na kung ano lang yung kayang ibigay sa atin at i-appreciate natin kahit maliit man o malaki. Ang mahalaga, meron. So, yun lang po. Muli, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumuporta, sa patuloy pong nagbigay ng pag-asa, sa patuloy pong nagbigay sa atin ng tiwala. Maraming salamat po. Muli, Erwin TV Official, tayo po ay magpapaalam at lastly, tayo po ay mag-hands-on sa bahay, sa pamilya ni Kanonilon. Sa lahat po ng aking view, maraming salamat po. And sa lahat po ng magagalit sa akin, wala po akong karapatan para mag-decide kung ano man po yung gusto kong gawin. Wala din po akong karapatan na pagbawalan kung sino man ang gustong mag-vlog dito. Pamilya po ang may karapatan. Sila po ang may talagang karapatan kung ano ang desisyon nila. Kaya irespeto natin, irespeto ko ang gusto nilang mangyari. So ngayon, ito po ang huli at last na vlog po natin kila Kuya Nonilon. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nandiyan, patuloy na sumuporta. Siguro, ito ang tamang panahon para sabihin ko sa inyo na ang pamilyang ito ay hindi na po iba sa akin. Ang pamilyang ito ay hindi na po kakaiba o hindi na po ibang turing ang tingin ko sa kanila. Sila po ay tinuring kong pamilya. Lahat po ng tinutulungan ko ay tinuring kong pamilya. Kaya kung may aalis at may lumisan man o aalis man or may iiwanan man ako, kung nasasaktan kayo, mas nasasaktan ako dahil ako ang nandito, ako ang nakakaalam kung ano ang dapat at kung ano yung tulong na nararapat sa kanila. Pero maano na ako, anong tawag nito, panatag na ako dahil siguro mas matutulungan sila kung si Riz Vlog ang magbablog. Muli, maraming salamat po sa pamilya nila Kuya Nonilon. Siguro sapat na po ang tulong na naibigay po ng Erwin TV Official, supporters, sponsors, and sa ating mga solid na hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po. Kung ako'y kailangan ninyo, andito lang po ako para sa kila Kuya Nonilon at Kuya Marlon. Muli, maraming salamat po. Erwin TV, magpapaalam sa pamilyang ito. Hindi ko po lubusang iwanan. Sadyang ako po ay pupunta pa din kahit walang vlog. Tayo po ay iwas sa anumang issue na mangyayari dahil magkakaroon talaga ng issue pag ang isang vlog, ang isang beneficiaries, pag dalawa po ang vlogger, medyo magkakaroon po ng confliction, sagutan dito, sagutan doon. Syempre may viewers ako na ayaw ng viewers ng iba at ayaw niya ng iba at ayaw din sa akin ng iba. Hindi ko po may pipilit na gustuhin ako ng ayaw naman sa akin. Kaya bilang isang respeto, ako po ay ipapaubaya na lang sa kanila. Total, nandun naman po ang kapatid nila Kuya Nonilon, nila Kuya Marlon. Alam kong mas higit ang pagmamahal ng pamilya kaysa sa ibang tao. Maraming salamat po muli. God bless po. Bye-bye po sa lahat. And salamat po sa patuloy na nandiyan, sumuporta at nagmamahal. Maraming salamat po. And ngayon, ako ay nakakahinga ng maluwag dahil alam ko sa sarili ko na sapat na po ang tulong na naibibigay ko sa pamilyang ito. God bless po sa lahat. Ingat po. Bye-bye po.